mga residente, negosyante, labor groups nagkakaisa sa pagtanggal ng VAT sa kuryente. Hindi biro para sa maraming pamilya ang buwan ng singil sa kuryente na umaabot po ng 4 hanggang 6,000 piso. Kaya nang malaman ang panukalang batas na alisin ang VAT sa kuryente, agad itong nagbigay pag-asa sa katulad ni Lea. Syempre po, malaking tulong yun kung mawawala yung VAT para mababawasan yung babayaran natin sa kuryente. Lalo na yung ako, 5,000, ganun yung kuryente ko. Pag mababawasan yung VAT, malaking tulong na po yun. Sana mawala na nga yung VAT. Hindi lang sa kuryente, dapat sa lahat. Sa tubig. Para kay Lea, hindi lang bayarin sa kuryente ang giginhawa, kundi pati na rin ang pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Sigurado po yun, pag bumaba yung singil ng kuryente, maramdaman naman po. Ganito rin ang naramdaman ni Kuya Amang na buwan-buwang umaabot sa 4,000 piso ang bill sa kuryente. Kahit paano, makakabawas ng bayarin pagka tinanggal yung VAT. Sa amin, 4,000 yung bill. Pero kung mababawasan nga ng VAT, kahit paano, medyo gagaan ng konti yung bayarin. Samantala, suportado ng mga malalaking negosyante at labor groups ang panukalang batas na nagtatanggal sa value-added tax sa kuryente. Ayon po sa mga nasabing grupo, makakatulong ito para maibsan ang financial pressure sa mga kababayan o kabahayan at mapalakas ang industrial competitiveness ng bansa. Sa pinagsamang pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Exporters Confederation at Trade Union Congress of the Philippines, hinikayat nila ang mga mambabatas na ipasa na ang House Bill 6740 na inihain ni TUCP Party List Representative Raymond Mendoza. Sinabi pa ni Mendoza na ang mataas na singil sa kuryente ay matagal ng pasani ng mga Pilipino at nagiging hadlang sa produktibidad ng mga negosyo.